Matapos ang halos 3 buwan, isinapubliko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa gitna yan ng sunod-sunod na mga panawagan na gawing mas bukas ang investigasyon hinggil sa bilyon-bilyong pisong pagbubulsa ng kaban ng bayan. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benji Agrao Jr. na ininawit ng mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya sa pagtanggap umano ng kickbacks kapalit ng kontrata sa gobyerno. Itinanggi ni Agrao na may 9 million peso cash advance sa kanya ang mga Discaya para mabiyayaan ng proyekto. Hindi po ako nakaupo nun, Your Honor. Hindi ko po naman talaga personal na kilala o kaibigan yung mag-asawang Discaya. Itong pagbigay ng 9 million pesos, hindi kaya ito ay advance kasi nanalo kayo sa 2025 election. So, bibigyan kayo ng advance para sa next 3 years hanggang 2026 o 2027, yung project na sa inyong distrito ay may bibigay kay sila mga Discaya. Hindi ko po alam yung ganong motibo. Hindi ko po alam, Your Honor. Nagbalik pwesto si Agrao ngayong taon matapos magsilbing kongresista mula 2004 hanggang 2007 at 2013 hanggang 2022. Mula 2022 hanggang 2025, humalilis sa kanya ang kanyang anak na si Jam Agrao. Kwinestyon din ng ICI ang kaugnayan ng mambabata sa isang Alvin Mariano na sinasabing umano'y middleman niya sa mga Discaya. So sa 13 years nyo, hindi siya nakilala? Doon po sa term ko, hindi ko po nakilala si Engineer Alvin Mariano, hindi ko po. Engineer pala siya. Ay contractor po yan na Justice. Inisa-isa rin ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang malalaking flood control project sa distrito na milyon-milyong piso ang pondo, bagay na hindi raw alam ni Agrao. Kaya binigyan siya ng 1 linggo para alamin ang status ng mga ito. Sumalang rin sa public hearing ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines. Kwinestyon ni Singson ang red flags sa pagbubukas ng iba't ibang accounts ng mga kontraktor. In their interview, the reason of the contractors is that they have to open accounts per project, sir. So that's per project. So that's their monitoring system. Can you believe them? Sorry, down, but I just wanted to be, that they have to open a corporation for every project. it's I think for accounting purposes, Commissioner. Samantala, nagtungo naman sa ICI si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino para paimbestigahan ang 80 flood control projects na nasa 4.4 billion pesos ang halaga. Ang listahan ni Tino mula 2019 hanggang 2022 o sa panahon ng Duterte administration. Ang may-ari raw ng isa sa mga yan malapit sa mga Duterte at campaign donor pa ng vice-presidente. Iba-iba pero nandyan yung Genesis 88. Ito yung pinakamalaking contractor actually sa Davao nung panahong yon. Nakatakdang humarap sa ICI ngayong linggo si Davao 1st District Representative Paulo Duterte, ang anak ng dating Pangulo. Sasalang din si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Sa ngayon, kapwa hindi pa nagre-request sina Marcos at Duterte ng executive session. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.